Start tayo sa chipset. Unisoc T615 ang nandito. Yung ganitong chipset dahil bagong model, expect muna natin na di ganon ka-optimize. So kung sa chipset na usapan based sa presyo, green flag tayo dito. Kasi maganda rin ang Antutu score nito sa level ng mga budget phone, lalo kung makakales ka pa dahil sa discount or vouchers. Number 2, screen. HD Plus na IPS display ang nandito at 120Hz din para sa refresh rate. So green flag tayo ulit dito. Mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Number 3, memory and storage. 4128 na variant itong na-unbox natin. Na sa ngayon, for sale ito ng 4,419 pesos pero minsan mura pag naka-sale. Yung storage nito ay Embedded Multimedia Card or eMMC. Red flag tayo dito kasi mas maraming disadvantage ang eMMC tulad ng mas malakas sa power consumption at mas mabagal sa data transfer versus UFS. Number 4, battery. 5,000 mAh ang nandito pero red flag tayo dito kasi 10 watts lang. Sana at least 15 or 18 watts kasi nakaya naman ng ibang entry level. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 20%. Na full ito ng 2 hours at 4 minutes. Number 5, claim. Ito ay rated IP54 pero clear ko lang hindi yan para masubmerge. Meron din itong IR blaster. Number 6, camera. Ito yung sample ng 8 megapixel sa selfie. Sa akin, green flag to kasi malinaw naman. Itong Spark Go 1, single shooter lang ito sa 13 megapixel sa 1080p. So ito yung sample ng pictures. Sa akin, green flag ito kasi matino naman yung mga shots. Ito rin ang video settings na available. Sa video stabilization, red flag tayo dito kasi wala. Ito yung sample ng smartphone na same halos ng presyo pero meron stabilization. Meaning, pwede naman sana sa ganitong presyo. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Number 8, dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. So lumalabas fair and square lang itong unit based sa specs at presyo. Una, maganda ang network. Yes, legit naman talaga na 4.5G. Maganda ang chipset based sa Antutu score na meron din 120Hz. At maganda rin yung tunog ng speaker. Cons ko lang nakikita dito ay yung flash memory na eMMC. 10 watts charger, Android Go edition lang. At kung makamera ka, hindi ito para sa'yo at wala din itong stabilization. Pero kung sa alternative na mahal ng onte pero mas magandang specs, ito yung Itel P65. 50 megapixel na meron niyang video stabilization, 18 watts charger, UFS yung flash memory, Android 14 na full version, at same din na maganda ang chipset. So yun lang guys, hanggang sa susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, peace!